doon na malalaman sa araw ng halalan. Itong tarantadong COMELEC, 4 days before the election, alam na nila. So, sinasabi na nila doon sa Smartmatic, huwag niyong dayain to. Kasi bubuksan to, mabubuking tayo. That's plain and simple. Ito na mga kababayan. O sige, COMELEC, libel niyo ako. Putang ina. Sorry. Okay lang yun. I love it. Dinaya niyo kami dati eh. Magandang araw mula sa Good News Update. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Random Manual Audit. Ito ang pagbilang ng mga boto manually. Pakinggan natin. Wala daw pong dayaan. 99.9% daw po na accurate ang mga resulta. Okay, ito ang sagot ko kay George Garcia at kay PPCRB. Kasi pareho lang sila ng argumento mga kababayan. Nililito lang po kayo. Nililito lang po kayo nitong dalawang mga gunggong na to. Ang COMELEC, ang Smartmatic, ang Smartmatic ang boss nila eh. Yung mga gunggong dyan, si COMELEC at si PPCRB. Forgive me. Okay? So, itong dalawa, mga tuta to ni Smartmatic. Si Smartmatic ang boss niyan. So, nililito nila tayo doon sa random manual audit. Okay, ganito po ang sinabi ng batas mga kababayan. Ang sabi ng batas, or ito yung rule dapat ni COMELEC. Yung random manual audit, kaya po sinasabing random manual audit kasi yung pagpili po is random po yan. Hindi po yan sequential, so random. So, kumbaga, by chance, kasi randomized random, so by chance. So, kumbaga, sa araw ng halalan, midday. So habang nagbubutuhan tayong lahat, nandun kayo sa presinto, doon sa COMELEC, may tambiolo doon. Doon ilalagay yung mga presinto para pipick upin kung alin yung ira-random manual audit. Ito po yung pagkatapos ng eleksyon, bubuksan ulit yung mga balota at bibilangin na mano-mano para makita kung tama po ba yung pagbilang ng makina. So, ganyan ha? So, mga 700 precincts yan out of 100,000 plus precincts. So tandaan nyo, gaano kaliit yung sample ha, mga kababayan, gaano kaliit? 700 lang yan, 750. Wala pang 1,000. Ang lahat, sa lahat ng presinto ng Pilipinas, 100,000 plus. 107,000. 107. Oh, 107,000. Tapos 1,000, wala pang 1,000 ang bubuksan mo, bibilangin mo ulit yung balota para tingnan mo kung tama yung bilang na makina. Now, supposedly, dapat sa araw ng halalan yan, midday, tanghali, habang nagbubutuhan na. Doon mo pa malalaman kung anong presinto ang bubuksan. Siyempre, para hindi malaman ng mga mandaraya. Ang ginawa po ng COMELEC, mga kababayan, 4 days before nag-eleksyon, alam na nila kung anong presinto ang i-random manual audit. So, ang ibig sabihin, ang lahat ng mandaraya, umalis kayo dyan, huwag niyong dayain yan kasi bubuksan yan. So, look, katarantaduhan ng COMELEC. And really, call them tarantado, mga gago. Sige. Nasa rules nila yan eh. Nasa rules nila yan. 4 days before mag-eleksyon, magdetermina kung anong presinto ang bubuksan para sa random manual audit. So, 4 na araw bago ang halalan, di syempre yung mga mandaraya, hindi dadayain yung mga bubuksan. Di ba? Katarantado naman ni Smartmatic, kung dadayain pa niyang bubuksan, di mabubuking sila. So, syempre, it's a way to tell them, skirt away from this precinct. Kaya nga, 4 days before the election 4 days before the election, alam na nila kung anong presinto ang i-random manual audit to tell the cheaters, huwag niyong galawin yan kasi bubuksan yan, mabubuking tayo. So, syempre, pagbukas, hindi ginalaw, tama ang bilang ng makina. At 99.9%. Pero kahit pa, may 0.01% pang mali. Di ba? Hindi na nga ginalaw. Mali pa rin. Hindi pa rin 100%. 99.99%. Okay. So, siyempre, mga kababayan, wala kang mahuhuli doon. Kasi, 4 days before ang eleksyon, sinabi na nila, alam na nila, huwag niyong galawin ang mga presinto na yan. For example, 4 days before the election. Election Lunes. So, Huwebes, yung linggo, Huwebes bago yung election. Or Biyernes bago yung election. Mag-draw na yan sila ng lots na
precinct number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bubuksan yan, i-random manual audit yan, bibilangin na mano-mano. So, ito yon. Siyempre, si Smartmatic, hindi gagalawin niya yun, hindi niya dadayain yung precinct 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung gagalawin niya yun, mabubuking. Kaya nga, ang sabi ng batas, ang sabi ng rules dati, mid-day of election mo na malalaman na precinct 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang bibilangin para hindi mo dadayain yung lahat kasi hindi mo alam kung alin yung pipick upin sa araw ng halalan. Gets ninyo, mga kababayan? Kaya nga ang rules, ang sinabi, sa kalagitnaan ng araw ng halalan, malalaman kung anong presinto ang bubuksan. Para yung mga mandaraya, hindi nila dadayain kasi hindi nila alam. Ang sinasabi ng NAMPREL, pwede raw ma-check kung talagang may dayaan gamit ang random manual audit. Pero, 4 na araw bago mag-eleksyon, ay alam na ng COMELEC at Smartmatic kung alin ang mga presinto na dadaan sa manual random audit. So, the other source might be the random manual audit. Remember that the random manual audit, the way it's conducted, it's actually manual counting of the votes, based on the ballots. And then the resulting count will be compared with the VCM count. Okay? And the RMA came out with 99.9496 accuracy rate. Ang NAMPREL ba ay nagbubulag-bulagan? Ang NAMPREL ba ay para sa bayan o para sa Smartmatic at COMELEC? Kung hindi nila kayang bantayan ang eleksyon para magkaroon ng makatotoong halalan, dapat na sigurong buwagin ang NAMPREL. Sa mga sinasabi nilang pagdududa, bakit hindi nila simulan ang investigasyon? Panahon na para iban sa bidding ang Smartmatic. Ang gusto ng mga taong bayan ay mapatunayang walang dayaan noong nakaraang 2022 national election. Bakit hindi maibigay ng COMELEC ang logs na hinihingi ng grupo ni na General Rio? Mga kababayan, kung hindi kayo kikibo at mag-iingay, ay tuloy ang pagmanipula sa resulta ng eleksyon. Hindi na tayo magkakaroon ng makatotoong halalan. Tindig mga kabataan, mga bagong bayani ng bayan. Maraming sinasabi ang NAMPREL na pagdududa, ngunit ito ay hindi pinaglaban ng NAMPREL. Tulad ng original na report format galing BCM papuntang transparency server, program na ni-review at program ng nasa BCM ay hindi pareho. Logs na kulang-kulang. Hindi nakita ang pagsusulat sa SD card. Ilan lang ito sa mga hindi nakita ng NAMPREL. The only data set that we receive actually is the electronic copy of the ER through the transparency server. No? And what we received actually is processed election returns. The original format that is transmitted from the VCM is, in the last election, is what is called protocol buffer. No? When it gets to the transparency server, it gets processed and converted into plain text. Yun yung tinatawag natin na comma-separated values. CSVs. Which even media and Rappler would receive. We don't receive the proto-buffer format data file. And yun nga, sabi ni JR, we've been pushing for the originally generated data from the VCM. Because by converting it, again, you're creating another point of doubt. Was there manipulation during the conversion process? We don't know. And we've seen problems in the conversion before. Yung VCM, tama ba yung pagbilang niyan? Okay? Remember, one of the issue that's part of our report is that we were never shown, the public was never shown, and it's part of the law and part of the process, that you should do a final build. The final build would yield what you call a system checksum. The hash code. The hash code, the system checksum hash code. Pinakita nila lahat ng component, yung system din nila pinakita. Then all of a sudden, they sign.
This is siguro an 8-hour video, no? We tried reviewing it several times. Wala talaga, no? Then, hindi mo na mapupuna yon. Kaya lang, si Lito, one early morning, ano, tried comparing the two hash code versus the one that we saw during the end-to-end demonstration. Aba, yung isang byte hindi nag-compare. Number 8 and letter B is wrong. So, What does that mean? well, we complained, ano? So, that means what we reviewed in the source code may not be the program installed in the VCM. So, issue sa amin yun, ano? We complained, we wrote 3 letters, ano? Even when we were part of the Comelec Advisory Committee, we even raised that with the Comelec Advisory Committee. And actually, when we spoke with the chairman, we told him that again. In fairness to him naman, sabi niya, hindi, papakita namin. So, pero that's still a pending issue for us. Ano? And that shows you the lack of transparency within all the process. Ano? Especially nitong 2022, because of the pandemic, marami kaming hindi nakita. No? In fact, for example, yung writing lang ng SD card,